Punta tayo sa ano. Yan lang. Sige po, tayo po ay magsimula na. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay narito para sama-sama po natin purihin at pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Meron po akong babasahin sa inyo sa awit 90:12. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay tumulong. Sabi nga, sa totoong buhay ng tao, maikli lamang kung hindi natin kilala ang Diyos na lumikha sa atin. Tulad po tayo, halimbawa, ng isang barko o eroplano. Ang barko o eroplano, kapag walang kompas, hindi po alam kung saan papunta. Katulad po ng sinasabi ni Haring David sa awit 23, verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako makukulang. At sa awit 73:1, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ganito po, si Yahweh ang aking pastor, pinahintulutan niya tayo pinahihintulutan niya tayo sa lumpiang batisan, mapayapa ang pag-iisip at nawawala ang ating stress. Pag less ang stress, nadadagdagan at humahaba po ang ating buhay. At lalong-lalo na po kung tayo ay madalas na umaattend sa mga pagtitipon ng mga gawain kasi po naihihinya po natin sa Diyos ang ating mga dalahin sa buhay na problema at iba pa. Kaya isa po yan sa mga dahilan ng paghaba ng buhay ng bawat isa po sa atin. Kasi po, naisa sa buhay po natin ang salita ng Diyos. Amen? Nagkaroon po tayo ng tamang direksyon sa buhay. Dahil nasunod po tayo sa mga salita ng Diyos. Yan po ang kompas na sinasabi ko natin sa buhay. Ang salita ng Diyos at mensahe ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Sige po. Saglit po tayong tumayo at manalangin. O Diyos naming buhay, maraming salamat po muli sa umagang ito at kami po ay malaya at malakas na kapagbigay ng panahon at oras para po kayo ay sambahin at purihin. Kayo ang Diyos naming buhay at dakila. Maraming salamat po sa pagmamahal mo Diyos sa amin, sa inyong anak, at muli-muli pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, manatili po tayo nakatayo. Tayo po ay magsiawit ng mga papuri at pagsamba sa Diyos. Magpuri po tayo ng may sigla at galak. Tinatawagan ko na po ang mga worship team. Si Ate Ana, si Ate Beth, si Ate Lisa, si Ate Angeli, at ako po. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ngayon naman po ay sunod natin si Jesus ang kaligtasan. Jesus is Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength.
cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Ngayon naman po ay sunod natin ang Thank You Lord. Magpasalamat po tayo sa Diyos by Don Moe. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed my pain. Thank you, Lord. Thank you,
Oh, thank you, Lord. Dapat po lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon kahit anong oras, kahit nasaan man tayo. Amen? Amen. Ngayon po, thank you Lord, may bisita pala tayo ngayon. Sila po ay welcome natin, si Ate Lisa at si Ate Cora. Sige po, i-welcome po natin sila at patuloy-tuloy po sila manatili dito. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Salamat po. Welcome po kayo anytime dito sa ating sambahan. Si Ate Lisa at si Ate Cora. Welcome po. Ngayon po, tatawagin ko na po ang ating butihing pastor para po maghatid sa atin ng mga mensahe ng ating Panginoon. Si Pastor Edgar. Maraming salamat, Ate Arlene. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako'y napupuri at papasalamat sa Diyos kapag laging may bisita. No? Kaya alam ko ito ay hindi aksidente. Ito ay plano ng Diyos na kayo ay makarating dito. O ay salamat, may mga bata na. Hindi totoo, may mga bata. Kasi alam niyo kung bakit? Nung pumunta ako sa Jesus is Lord, na-invite ako, sa harapan, sa mga bata, yan o, meron tayong mga bata ngayon. Kala nyo may biro kanina. Alam niyo kung bakit masaya ako pag may bata? Alam niyo ba kung bakit? Ibig sabihin mo kung buhay ang church na to. Mawala man tayong mga may edad na mayroong kapalit. Pag walang bata, walang kapalit, patay. Patay ang iglesia ito. Pero hindi papayag ang Diyos. Kasi kay Jesus to, lagi kong sinasabi sa inyo, ang nagmamay-ari nito, bagamat napakaliit natin, si Jesus. At ang magpapalago din na to, hindi ako, hindi kayo, ang Diyos ang magpapalago. Walang iba, kaya ang papuri lagi sa Diyos. Sa atin, sa Kanya tayo. Sa Kanya tayo magpuri. No? So, bagamat, sabi sa James chapter 2, verse 25, patay ang pananampalatayang walang kalaakit na gawa. So, tayo, bagamat ang Diyos ang nagpapalago, tayo ang kikilos. No? Tayo po ang kikilos. Diba, utos ng Diyos, the Great Commission. Matthew 28:19. Ano ang sabi doon? Kaya tumayo kayo. No? Kaya tumayo tayo. Gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po ang gusto niya doon. Utos sa atin humayo. Kaya thank God
dala kang bisita si Lisa. Dalawa na ang Lisa natin ngayon. Ang nasa likod mo, Lisa, magkasunod kayo. Dalawa na. So, purihin ang Panginoon. So, may ginawa si Cora, si Ate Cora. May ginawa. Hindi lang yan. Marami. Marami tayo. Ito si Ate Lini, maraming nadadala yan. Si Ate Lisa, yung nasa likod ng Lisa, marami din nadadala yan. Kasi sinusunod nila yung Great Commission. Yung humayo tayo, gawing alagad. Yun po ang napakahalaga. Kaya ako'y naniniwala na tayo ay palalaguin ni Church. And ni Lord. Palalaguin tayo ni Lord. Nakikita niyo po dyan sa bulletin board, tayo po ay hindi nakulorong. Tayo po ay registered na sa SEC na ang title, si Jesus ang daan. Now, alam niyo ba, 20 years ago, kasi ako 28 years pastor. 20 years ago, sabi ko kay Lord, Lord, kung bibigyan mo ako ng chance na ako ang mamamahala, ang gagawin ko po na title, ikaw mismo, si Jesus ang daan. Bakit? Noong 20 years ago, sikat na sikat yung dating daan. Yung tamang daan. Yan ang mga sikat noong panahon. Sumalangit mo, wala na si Eli Soriano. Binawi na yung kanyang buhay. Kaya ito ang ibinalit ni Lord. Pangalan niya mismo ang inilagay. At tingnan niyo, bakante. Kasi sa SIC, pag may kapangalan, hindi ka aproban. May kapangalan na, may nauna sa iyo. Mayroon dyan, Iglesia ni Cristo. Di ba? Hindi na natin pwedeng gamitin yan. Bagamat, ang totoo, ang totoong Iglesia ni Cristo, tayo. Tayo ang tunay na Iglesia. Kaya lang, paano mo mariregister? Ipaparegister mo sa SEC? Hindi tatanggapin. Di ba? May kapangalan eh. Pero tayo ang tunay. Dahil, bakit ko sinabing tayo ang tunay na Iglesia ni Cristo? Bakit? Dahil naniniwala tayo na ang Diyos Ama ay nagkatawang tao. Kaya si Kristo ang totoong Diyos at totoong naging tao. Kaya yan po ang napakahalaga. Si Jesus po, kaya tayo ang totoong Iglesia ni Kristo. Ngayon po, ang ating topic, nababasa nyo naman, do not worry. Wow, hindi yan. Sorry, hindi po yan. Do not worry. Ba't nalagay? Kanina, iba. Ha? Ay, ibinalik niya sa do not worry, kaya pasensya na. Wala yung aking gusto. Hindi ko na-check. Sorry. So, hindi ito, tapos na po ito. Ako kasi ay nakinig lang, titignan ko po hindi ko na na-check. Yung una, tama. Hindi balik. Memoryado ko naman. Maganda sana nababasa mo sa Bible. Kasi pag nandito, yan tapos na kami yun. Ibinigay ko lang kasi kanina ni Clyde. Sabi ko, yung kanta wala. Blanco. Inilagay yung laman nandoon. Pagkatapos, kumanta na yan, mayroon ng kanta, yung tatlo na kanta na natin, napalitan naman yung Bible verses. No? Napalitan. Ano ba yan? Hindi rin yan. Genesis po tayo. Ang sabi ko sa topic, ang topic po natin, forgiveness. No? Forgiveness. Pagpapatawad. Diba? Pag nakaraan ng December, no? Maraming pamilya na watak-watak, nagkakaisa.
pag December. Natututong magpatawad. Reconciliation. Ang tawag ba doon? Reconciliation. Dahil Pasko naman ngayon, di ba? Kararaan lang, December. Pasko naman ngayon, magpatawad tayo. Yun ang gusto niya. So, ang ating, parang may pagkamunog na, malakas ang base. Naiintindihan niyo ba? Okay, so, forgiveness po. Ang gusto kong sabihin sa inyo, yung karanasan ni Joseph. Joseph the Dreamer. Siya po ang ating pag-aaralan. Sino nakakakilala kay Joseph the Dreamer? Pakita sa kamay. Amen. Mayroon nakakakilala, no? Yan ay ang sabi, kaya the Dreamer, sinisig mapanaginitin. Yung lagi siyang nakakapanaginip. At hindi lang yan, si Jose ang nagpapaliwanag sa mga panaginip. Pero po, meron po akong warning, no? Na kapag ngayon ay nanaginip ka, huwag mo kagad paniwalaan na ito ay bigay ni Lord. Hindi na po sa panahon ngayon. Maliban, maaaring totoo po na mangyari sa inyo kasi ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos na darating ay walang pagbabago. Siya pa rin. Kaya maaaring totoo. Pero, hindi niyo pwede ipagsabi. Nakukuha. Bibigyan ko kayo ng example. Nung nasa Yemen ako, Methodist, mayroon mga kumparing mataas ang katungkulan, yung isa obispo, yung isa sekretary. Abay na naginip itong sekretary. Sa panaginip niya, ako na ang ipapalit sa'yo bilang obispo. Sino maniniwala? Maniniwala ba yung nakaupong obispo dahil na naginip siya? Nakukuha niyo ba ang point? Kaya yung panaginip ngayon, kung totoo man, huwag niyo nang ipagsabi. Sarilinin niyo na lang dahil walang maniniwala. Katulad nitong ni Joseph, pag-aralan natin si Joseph. Si Joseph ay apo sa tuhod ni Abraham. Na? Kapadaling salita, si Abraham, anak sino? Isaac. Anak siya. Si Isaac, may kambal na anak. Sino? Jacob and Esau. Alam niyo ba itong si Jacob? Ako, bunso. Ang panganay, si Esau. No? So yung blessing na dapat para kay Esau, napunta kay Jacob. No? Papaliwanag ko yan. So, itong si Joseph, ano si Joseph ngayon? Dahil anak siya ni Jacob. Si Joseph ay apo sa tuhod ni Abraham. Apo sa tuhod. So, mababasa po natin sa Genesis kung mayroon kayong Bible yan, dahil pasensya na, nabura yung laman, may pumalit na kanta. Mababasa po natin sa Genesis chapter 37, verse 1. Sa verse 2, ang sabi po sa verse 2, no? Si Joseph ay 17 taon nang tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Nakuha po natin Genesis chapter 37 verse 2. 17 taon para maglingkod sa Kanya. Kaya natutuwa ako pag may mga bata. Kasi anong malay natin? May nangalita ko na siyam na taon pa lang siya, tinawag na siya ng Panginoon, nagpabautismo na siya. Pero itong si Joseph, 17 years old. At ako naman po, nang tinawag ako ng Panginoon, 37 years old. Kumbaga 17 si Joseph, ako 37. So 20 years ang lamang niya.
Kasi ako 37 years old. Parang ibig ko sabihin, 20 years kong sinayang ang panahon. Kasi kung 17 din ako tinawag ng Panginoon, pantay lang kami ni Joseph. So, yan ang ibig sabihin talaga ang calling sa atin ay iba-iba. Mayroon lang tinawag si Abraham. Alam niyo ba kung anong edad siya tinawag ng Panginoon? Sino nakakala? Si Abraham ay 100 years. Nung ipinanganak ni Sarah si Isaac. 100 years. Mayroon pang si Joshua. Matanda na rin ang tinawag si Joshua. No? Si Moses. So, mga may edad na sila. So, ako, tinawag sa edad na 37. Wala kayo napapansin, may 7. Si Joseph, 70. Ako, 37. At ito ang nagkapagtataka. Nag-umpisa kami rito, 2020. September 11, 2022. Ang edad ko po, 17. So, number 17. Number 7. Kaya kami ngayon ay 2 taon na mahigit. Kaya ang edad ko ay 72. At sa darating na February, January ngayon, no? February, birthday ng asawa ko at birthday ko rin. Kaya 73 ako, 70 na ang aking may bahay. Kaya parang ito ang ibigay sa akin yung sabi siguro sa isip ni Lord, "Hoy, Edgar, Pastor Edgar, bata ka pa, 70 ka lang." Gagamitin pa rin nila. Kaya sabi ko sa kanya, okay, payag ako hanggang 85. Di may lang pa, 7. Kung 73 ako sa February, meron pa akong 12 years para dito. Dahil po ang ibigay ko, ang vision. Yung vision na pinakikita sa akin ni Lord na talagang malang araw magkakaroon tayo ng church. At alam niyo ba kung meron na tayong church? Vision na naman, pinakikita sa akin ni Lord na sa loob ng church, malaki, gumawa ka sa gilid ng mga pag may namatay na membro, doon ibuburol. Libre, huwag mong sisingilin. Libre mo yan, babadyan na ng church yan. So, di ba napakaganda? Alam niyo kung bakit ko na ibinigay sa akin to ni Lord? Nung nasa Davao ako, nakipaglamay kami sa kapatid niya. Nung March lang na nagdaan last year, naglamay kami sa gilid ng church. Libre po. So, maaaring kuryente lang yata ang binayan. Pero pag ako binigyan ni Lord ng church, libre po lahat. Libre po lahat yan. Ayaw ko nang nagbabayad. Yung membro yan eh. Okay, so alam ko mangyayari po yan. Ibibigay ni Lord yan. May 12 years pa ako rito. Ibalik natin kay Joseph. Si Joseph po ay mapanaginipin. Ang sabi, nanaginip siya na ang bigkis ng trigo, 11 bigkis ng trigo ay lumuhod sa harap ng bigkis na trigo ni Joseph. So, ibig sabihin, yung 11 kapatid lumuhod nagpatira. Ay hindi matanggap nitong mga kapatid. Sabi ng mga kapatid, ano? Kami? Luluhod sa'yo? Magpapatira pa sa'yo? Pang-11 anak ka lang. Si Joseph po kasi ay anak ni Raquel. Pang-11. At ang pang-12 si Benjamin, anak din ni Raquel. At si Jacob po, no? 4 ang naging asawa sa 12 anak. No? Si Leah, ang unang asawa ni Jacob, 4 ang naging anak. Sumunod, si Bilha, 2. Sumunod, si Silpa, 2 na. Umulit si Leah, 2 pa. So, naging 6, 10 na. At si Raquel, ito pong si Raquel, ang totoong mahal ni Jacob. Hindi si Leah, hindi si Bilha. Si Bilha, slave, alipin yan. Si Silpa, alipin yan.
Si Raquel po talaga ang mahal ni Joseph. Kaya lang, dinaya ni Laban. Kilala niyo ba si Laban? Nakalimutan ko yung ano. Si Laban, kilala niyo po ba? Si Laban po, ang anak niya, si Leah at si Raquel. Kaya lang, di ba, si Jacob, nung buntis pa lang si Rebecca, yung nanay nila, si Jacob at Esau na magkambal, nag-aaway na sa tiyan. Kaya nga, si Jacob naman, ang bunso, ang dapat ang blessing kay Esau. Kaya lang, paborito siya ni Rebecca, dinaya si Isaac sa si Esau. Ang sabi ni Rebecca, pumatay ka ng kambing at yung balahibo ng kambing ilagay mo sa braso. Ilagay sa braso at pumunta ka sa kay Isaac, sa tatay mo, na i-bless ka na dahil ikaw ay si Esau. Pagpunta ni ako kay Isaac, o ang busis mo si ako, pero ipuin mo ang kamay. Sabi niya, ay oo, ikaw na si Esau. Alam niyo, sino ang may kasalanan? Si Esau naman ang may kasalanan kasi. Si Esau, ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay. Mababasa po yan sa Epeso. Ipinagpalit niya ang kanyang pagkamanganay. Kasi minsan galing siya sa pagpapastol. No? Galing siya sa pagpapastol. Gutom na gutom siya ng uwi. Pag-uwi niya, no? Nakita niya masarap ang niluto ni ako. Sabi niya, pwede bang makakain? Ay ayaw bigyan. O, payag ako. Ang sabi niya, kung ipagpapalit mo ang pagkapanganay mo sa akin. Ito naman si Esau dahil sa sobrang gutom. Alam niyo, itong mga tao talaga ganyan eh. Sa sobrang gutom, nakakagawa ng pagkakamali. Nakagawa ng kasalanan. Pumayag siya. Sabi niya, sige, ikaw na ang panganay. Ang Diyos hindi natutulog. Nakikita yan na ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay. Kaya ang blessing napunta kay ako. Siya ang pinagpala. Bagamat, pinagpala din ng kaunti si Esau. Pero sobra pagpapala kay ako. So bakit ko ito nasabi? Dinaya din, kasi kung nagdaya si Rebecca noon, dinaya din ni Laban na kanyang biyanan ni Jacob. Dinaya din siya. Kaya, ang ibinigay sa kanya nung ikasal siya, si Raquel. Kaya lang, nang nilasing, nagkuha na, nag-block na, may handaan na, nilasing, nilaban si Jacob. At nung lasing na niya na siya, hindi niya alam na si Leah ang ipinasiping sa kanya. Nagulat siya pagkatapos, wala na, nangyari na. So, si Leah ang una niyang napangasawa. Nadaya siya ni Laban. Okay. So, ipinakikita rito na si Jacob ay mandaraya sa pagkapanganay, kaya dinaya din siya, gumanti rin si Laban. Okay. So, si Joseph, 17 years old. 17 years old nang tinawag. At ang pangalawang panaginip niya, ni Joseph, ang mayroong araw at buwan at 11 bituin. At yun ay yumukod, nagpatira pa kay Joseph. Nabalitaan to nung ama, si Jacob, sabi niya, ano ka ba naman? Nirebuke siya. Huwag mong sasabihin yan. Ibig mong sabihin, ako na ama mo at ina mo na si ina niya, si Rebecca. Diba? So, yuyukod sa'yo, pati yung 11 mo kapatid, luluhod. Wala siya magagawa. Yun po ang meaning niya. Yan ang panaginip na ibinigay sa kanya. Okay, so, mababasa rin po ninyo sa kasunod, sayang hindi nyo nakikita, na
si Joseph po ang mahal na mahal ni Jacob. Sa 12 anak, yung anak ni Rachel, pangaling isa. Kasi ang sabi sa Bible, sa kanyang katandaan, nagkaanak pa siya. Kaya mahal na mahal niya. At hindi lang yan, sa totoo niyang mahal, hindi si Leah, hindi si Silpa, hindi si Bilha, kundi si Rachel talaga. Si Rachel ang mahal niya. Kaya si Joseph, mahal na mahal niya. At sabi nga doon, ipinagtahid siya ng damit, binigyan siya ng damit, mga colores, maraming kulay. Nang makita ito ng mga kapatid, nainggit na naman, nagalit. Kaya itong inggit, pumapatay po yan. Yung inggit tulad nung si Cain at Abel, nainggit si Cain, pinatay si Abel. At ito na naman, plano nilang patayin. Kasi, pastor sila, mga pastor sila ng kawan, mga pastor ng kawan. Ang sabi ng ama, umalis na yung mga kapatid mo, sumunod ka. Sumunod siya. Pag malapit na siya, nakita siya ng mga kapatid, ito na yung kapatid natin na mapanaginipin. Ito na ang oras patayin natin. Patayin, ito na ang pagkakataon na patayin si Joseph. No? So, narinig ni Ruben yung panganay na anak. Si Ruben na anak ni Leah. Siya po ang panganay. Sumunod si Simeon, sumunod si Levi na pinagmulan ng Levita, pang-apat si Judah. Meron pa si Dan, si Naphtali, Gad. So, nang makita nila, sabi niya, patayin na natin to. Sabi ni Ruben, wag, kadugo natin yan. Huwag natin patayin. Nakita niya yung balon, walang tubig. Ihulog na lang natin sa balon. Siyempre, panganay si Ruben, sinunod. Hinulog sa balon. So, si Ruben, nang pagkahulog, umalis na si Ruben. Ang sabi sa Bible, pag binasa niyo, Genesis chapter 37, 1 to 30. Okay, si Ruben umalis na. Kaya lang, nakaisip yung mga kapatid, para magkapera tayo. Ibenta natin. Nakita nila ang mga Ismailita, no? Nakita nila. O sige, benta natin to, Ismailites, ang tawag. Mga lahi ni Ismail. Muslim po yan, lahi ni Ismail. Bininta ng 20 pirasong silver ang pagkabinta. So pagbalik ni Ruben, nakita niya, wala na. Nabenta na si Joseph. Akala niya, pinatay na si Joseph. Nung makita niyang wala na, pinunit niya mga damit niya kasi ganun sila pag namatay ang ayaw, ang mahal nila, pinupunit. Ang akala ni Ruben, patay na. Nalaman niyang buhay pa after 15 years. Nalaman niya ng buhay pa. So, hindi sila sabi. So, bininta po si Joseph. At ang nakabili, Ismailita, at ito naman mga Ismailites, bininta rin kay Potiphar, yung kapitan ng Hari Paraon. Bininta rin po. At itong si Potiphar, dahil siya na ang amo, si Potiphar, nakita ang blessing kay Joseph. Si Joseph po ay pinagpapala. Kaya, ang sabi ni Potiphar, Joseph, ikaw na ang gagawin ko kanang kamay. Ikaw na ang bahalang mamahala sa ating mga negosyo. Ating mga negosyo. So, ito na naman ang problema. Si Potiphar may asawa. Maganda. At ito naman si Joseph, makisip. Magandang lalaki. Ito na, natukso na yung asawa ni Potiphar. At minsan, sabi niya, samahan mo akong matulog. Alam niyo na ang ibig sabihin niya. Ayaw ni Joseph, kasi ang sabi ni Joseph, may takot ako sa Diyos at may takot ako sa amo ko, yung asawa mo. Nandun ang respeto. No? Matibay. Alam niyo, siguro sa panahon pang asawa at reyna, asawa ng hari pag kinalabing kasama ka, no? Ang mga lalaki ngayon, no? Maaaring kahit ako siguro kung kinalabing ako, no? Maaaring sumama, no? Kaya lang, maganda ang prinsipyo. Ang prinsipyo ni Joseph, may takot siya sa Diyos, may takot siya sa amo niya. Kaya paulit-ulit ang sabi sa Bible, araw-araw tinutokso.
nung asawa, halika na, sumama ka na sa akin. Minsan, silang dalawa lang ang nandun sa kwarto dahil may gagawin naman si Joseph na trabaho, ay hinilang bigla ng asawa at ang sabi, yung balabal na hablot. Tumakas si Joseph at pagdating ng asawa, nagsisigaw muna siya, naglapitan yung ibang mga esclave na ano yun, kasi gusto kong pagsamantalahan ni Joseph. Sinabihan na gano'n. Pagdating ng Potiphar, ang sabi, yung dala mong alipin na Hebreo, gusto akong pagsamantalahan. So ang dalawang pinakulong. Wala kayong napapansin, si Joseph, sa umpisa pa lang, pinagplanuhan ng patayin. At hindi lang yan, hindi natuloy, nabenta dahil sa mga kasalanan ng kanyang kapatid. At ito naman, maganda na sana na ibenta siya kay Potiphar. Magandang trabaho niya, maraming nakukulong sa bilangguan na walang kasalanan. Ipinabilanggo ni Potiphar itong si Joseph. Ipinakulong po. No. Pagdating naman sa kulungan, dahil si Joseph ay pinagpapala. No? Siya naman ang naging bastonero kasi yung tunay na bastonero, nakita niya na ito ay marunong magdala ng tao, marunong mag-manage. Kaya sa pag-aaral ko nga, siya ang magaling na manager. So nung nasa kulungan, siya na ang bastonero. No? At nagkataon naman na dalawang galing sa hari ang nakulong. Una, yung bartender. Pangalawa, yung gumagawa ng tinapay. Yung bartender, yung taga-timpla ng alak. Yun po yun. Ngayon kasi bartender na ang tawag. Noon, taga-timpla. At nga naginip itong dalawa, napansin ni Joseph kasi siya nga ang katiwala. Bakit kayo malungkot? Anong problema? Kasi po na naginip kami ng tatlong araw daw yun, yung ganun. So, hindi nila maintindihan kung bakit. Ito na si Joseph lumapit. Alam mo ba ang ibig sabihin ng tatlong araw? Yung tatlong araw ka rito, makakalaya na kayo, at ikaw na nagtitimpla ng alak ay babalik sa palasyo. At ikaw naman na naggagawa ng tinapay, babalik ka sa palasyo para ibiti sa kahoy, para patayin. At nang tinawag na nga sila sa palasyo, sabi naman ni Joseph, huwag niyong kakalimutan, ikaw bartender dahil mabubuhay ka. Pag nangyari na yan, sabihin mo naman kay hari na ako dito, na ganun na mabuti siyang tao. Okay, so, nung nandoon na nabuhay yung bartender, makalimutan si Joseph. Ito na naman ngayon, panaginip ng hari Paraon. Ano ang panaginip ng hari Paraon? Nanaginip siya na 7 baka. 7 bakang matataba. Pagkatapos na naginip ulit siya, 7 pangit na bakang ang papayat. Yun na naman po, mababasa po yan sa Genesis chapter 39. Ang sabi doon, bakang mga payat. Ngayon, pinatawag ng hari ang mga manguhula. Ano ba ang ibig sabihin na napanaginipan kong 7 baka na matataba at pagkatapos 7 baka na mga payat na kinain ng mga payat yung matataba? No? Kinain. Ano bang ibig sabihin? Walang nakahula. Walang nakasabi. Doon na alaala nung nagtitimplang yung bartender. Sabi niya, Amo, mayroon pa na kami magaling na nakasama sa kulungan na nakapagpapaliwanag ng mga panaginip. Kaya ang sabi ng hari, sige, kunin mo. Pinaliguan si Joseph, binilisan ng magandang damit kasi harap siya sa no? At binili sa kanya. Ano ang sabi? Sabi ng hari, paliwanag mo nga sa akin itong panaginip mo. Ano ang sagot ni Joseph? Hindi ko po magagawa yan. Tao lang siya. Pero ang Diyos ko ang magsasabi sa akin na para sabihin ko sa iyo. So, wala kayo napansin, para ang papuri, hindi kay Diyos, sa Diyos ang papuri.
ang Diyos ko ang magpapaliwanag niyan. O sige, kung may Diyos ka, yan ay paliwanag mo. Ang ibig sabihin po ng matatabang baka, yung pitong yan, ang ibig sabihin, mananagalan ka for 7 years. Ang Egypto. Kasi ang Pero sa Egypt yan, siya ang hari. Egypto. For 7 years, mananagalan. Ano naman yung pitong payat na pangit na payat? Ang sabi ng Diyos, maghihirap kayo 7 taon. Maraming mamamatay sa gutom. Walang makain. So, naipaliwanag ni Joseph. Kaya sabi ni Joseph Sari, kaya kumuha kayo ng manager para pamahalaan kayo. Ang sabi naman ng hari, ba't pa ako maghihirap? Ba't pa ako maghahanap? Nandiyan ka naman. Yan ang sabi ni hari. Nandiyan ka naman. Ikaw ang kukunin kong maging manager. At si Joseph ang kinuha po pangalawa sa hari. Kung sa vice president. At pati yung singsing niya ng hari ibinigay kay Joseph. So, nangyari, 7 taon na nagana. Ano ang ginawa? Kaya si Joseph, ang tingin ko, he is a good manager. Manager po siya. Kasi, naglagay siya ng mga, ang tawag niya, bodega. Hindi mabilang ang bodega. Ang sabi, pag binasa niyo, alam niyo, challenge ko kayo pala. Basahin po natin the whole Genesis. Makikita po ninyo yan. At ito habang binabasa ko 27 years ago na. Bago pa lang akong mananampalataya, hindi pa ako pastor. Hindi, 27, sorry, sa pastor yan. 35 years ago. Kasi 1989 ako nakakilala. Halos the whole book ng Bible gusto kong basahin. So yung Genesis, habang binabasa ko po, nang marinig ko po kay Joseph na istorya, napakaganda. Para kang nanonood ng pelikula. Nandun yung nag-iiyakan na sila, hindi mo napapansin na ikaw nagbabasa, napapaiyak ka na rin, lumuluha ka na rin. Nangyari po yun sa akin. Kaya challenge ko kayo, basahin po natin. So ito, 35 years ago nang nabasa ko hanggang ngayon, hindi ko pa nakakalimutan. Kasi napakaganda ang nangyari ni Joseph. Okay, so, nasaan ba tayo kay Joseph? Yung mga taba, gumawa ng mga bodega, no? Okay. So, dumating ang panahon ng 7 taon taggutom. So, ipinakikita ko muna kung papaano mag-manage si Joseph. Kasi kung hindi siya good manager, kahit ang dami mong kayamanan, di ba tayo bulagsak? Pag marami kang pera, wala kang iintindihing future. Ubus-ubus biyaya. Pero si Joseph, hindi. Pinaghandaan niya talaga dahil darating ang 7 taon. No? Ang 7 taon na taggutom. At nung wala nang makain yung pamilya ni Jacob, yung isa ng kapatid, kasi si Joseph ang 12. Yung 11, inutusan ni Jacob. Wala na tayong makain. Pag hindi kayo pumunta sa Egypto, mamamatay tayo sa gutom. At pagdating doon sa Egypto, lapit sila kay Joseph. Si Joseph, pinalitan ng pangalan. Hindi na Joseph. At saka iba ng itsura. Wala siya, para na siyang hari. Second sa hari. No? Hindi siya nakilala. Ano kayo? Bibili po kami ng pagkain. Nakilala ni Joseph. Hindi ako maniwala. Mga spy kayo. Spy kayo para nasubin kayo kami rito. Dahil magsasamantalahan niyo ang aming kayamanan. Hindi po talaga hindi. Hindi kami spy. Mabuting tao kami. Sa katunayan nga, ang ama namin nandiyan pa, buhay pa, at ang isa naming kapatid na si Benjamin. Alam niyo ba si Benjamin? Si Benjamin lang ang totoong kapatid ni Joseph sa ina. Kasi 4 ngang ina. Diba? Si Leah, si Bilha, Silpa, at Raquel. So, kay Raquel, 2 lang ang anak.
Pang-11 si Joseph, pang-12 si Benjamin. May kapatid pa po kaming bunso. Sabi niya, o sige, maniniwala ako na kayo ay hindi spy. Umuwi sa inyo ang 10, maiwan ang isa, at dalhin niyo si Diyos, si Benjamin, yung kapatid niya. So, gano'n nga nangyari. Ayaw naman ibigay niya ako. Yung tatay. Sabi niya ako, yung kapatid niya nakaisa-isa si Joseph, namatay na. Kasi yun ang sinabi, namatay na. Kinain ng masamang hayop. Patay na, may binalita sa kanya. Tapos ngayon, ang kaisa-isa niyang kapatid si Benjamin, pasasamahin niyo, ay hindi pwede, hindi pumayag siya ako. Nung wala nang makain siya ako, mamamatay na sila sa mundo. Pumayag na. O sige, dalhin mo si Benjamin. Basta siguraduhin mong babalik. At si Judah nga, sabi niya, sige, pag may nangyari dyan, patayin mo pati mga anak ko, sabi ni Judah. Okay, so pinawala na. Pagdating doon, pumunta ka agad kay Joseph. Nang makita ni Joseph si Benjamin, lumuha ang sabi sa tayo. Naiyak siya. Pero hindi nagpakita. Naiyak siya dahil buhay pa ang kanyang kapatid. No, ganun ang nangyari. Okay, so, ganun naman ulit. Pabalik na sila. Ang style kasi ni Joseph, yung perang ibinili ng mga pagkain, yung pera ibinili, ipinapasok din sa sako. Ibinabalik niya kasi mga kapatid niya na. So, ganun ang nangyari sa una. At pangalawa, ganun na naman yung pagbalik nila. Ang hindi nila alam, si Joseph may inilagay na sako, yung kanyang baso na gold. Nilagay kay Benjamin sa kanyang kapatid sa sako. No, paalis na sila, hindi pa nakakalayo, inutusan ni Joseph yung kawal. Sige, habulin nyo. Kasi yung kaisa-isa kong baso, ninakaw pa. Samantalang sinadya naman na ilagay. Ninakaw. Okay. So may oras na 15 minutes pa. So, nakita kay Joseph. Ang sabi naman, kay Benjamin, ang sabi naman ng mga kapatid, okay, sige, sino man ang makitaan nyo, kasi hindi kami nagnakaw talaga. Sino man ang mahuli mo sa amin, pwede mo nang patayin. Alam niya na si Benjamin, alam ni Joseph, si Benjamin. So, nakita doon yung baso. No, ayan, iwan si Benjamin, papatayin. Sabi ng Judah sa kanya Reuben, hindi po pwede mamamatay ang aming ama pag nabalitaan niya na wala na rin dahil iisa na nga lang yan na anak ni Raquel. Hindi sila pumapayag. So nakita ngayon ni Joseph talaga yung pagdadalamhati, nakiusap, makaawa, na huwag patayin. Okay, so hindi na napigilan ni Joseph. Umiyak siya, niyakap niya, at ang sabi niya, ako si Joseph. Yun ang sabi niya. Ako ang inyong kapatid na akala niyo patay na. So, iyakan sila. Tapos umiyak, pumunta sa ama, kaya ako binalitaan, tuwang-tuwa siya ako. Buhay pa pala after 15 years. No? Kasi 17 si Joseph ng ibenta at 32 na sila nang magkita-kita. Kaya 15 years. Ang alam niya kung patay na si Joseph at ang alam ni Reuben, yung kapatid na pinakapanganay, patay na si Joseph. Kaya tuwang-tuwa sila, nag-inayakan sila, naghawakan sila, nagyakapan. So, buhay ka pa pala. At ang sabi sa ito, ibinigay sa pamilya ni Jacob lahat sila ang pinakamainam na lupain sa Ehipto. Mabait pa ang hari ng paraon noon. Mabait pa. Binigyan sila ng magandang lupain. Yung mainam, yung mataba. Okay, so eto na. Dahil malapit na rin matapos ang oras ko, 10 minutes na lang. Ito na yung pagpapatawad. Sa madaling salita, nung mamatay si Jacob, kasi sabi niya ako, pag nakita ko si Joseph, pwede na ako mamatay. Payag na siyang mamatay. So, nung makita na, namatay. Ito na, ang mababasa nyo sa Genesis chapter 50. Ang sabi ko doon, wala na, patay na ang ating ama.
lagot na tayo, sabi ng mga kapatid, maghihiganti tiyak yan. Gaganti na, parurusahan tayo, patayin na ang ating ama. Pero may ginawa pa sila, sabi niya, alam mo ba, bago namatay ang ating ama, sabi niya, na kami ay patatawarin niyo lahat ng sinabi yun ng mga kapatid. Hindi niya alam ang sabi ni Joseph, dahil nag-alala nga sila ng gusto ng patay na. Ang sabi ni Joseph, hindi niyo ba alam, sinadya ng Diyos yung mga ginawa ninyong pang-api sa akin. Sinadya para makarating ako sa ganitong kalagayan. Nakulong siya, naging manager na nga siya, kaya ako nakarating para maligtas ang marami. Kaya ito ay wala kayong pananagutan, sabi ni Joseph. Kayong mga kapatid ko, bibigyan ko pa kayo ng mga ari-arian. Lahat mananagana kayo kasi hindi yung kasalanan yun. Ginusto ni Lord yun ang mangyari sa akin. Kita nyo? Diba, karamihan sa ganyan, kahit sa kapatid, may nabalita na, bago lang pinatay dahil sa lupa. Nabalitaan nyo ba yun, mga yung nanunood tayo? Dahil lang sa lupa, pinatay. Ang kapatid. No? So, dyan, kaya makikita natin